Kai Sotto. Ano kaya kung tinanggap niya noon ang offer ng Real Madrid na $1 million in 5 years? Ito ang pinakamalaking what if sa basketball career niya. At Ange Kwame, best player agad sa kanyang debut sa EuroLeague, at yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. I remember nung bata pa lang si Kai Sotto, bago siya nagputang US, ay napakaraming mga teams sa Europe ang nagka-interest sa kanya. In fact, ilang buwan rin siyang kinumbinsi to the point na inimbitahan pa ang kanyang mga parents na magpuntang Europe, and the offer was a whopping $1 million in 5 years. At para sa isang 16 years old kid from the Philippines, that offer should be right. Pero hindi natin alam kung bakit tinanggihan ng team ni Kai Sotto ang offer ng Real Madrid, ang team na naghubog kay Luka Doncic, and they were planning na si Kai Sotto ang susunod sa yapak ni na Luka Doncic at Kristaps Porzingis, who both signed with Spanish clubs at teenagers, then matured to join the NBA as first-round draft pick. Doncic was 13 when he was recruited by Real Madrid, and at 16, started to play in the Liga Endesa or Liga ACB, and at 19, the 6'6" forward became the NBA's third overall draft pick, and look at him now. Kaya mapapatanong na lang tayo kung ano kaya kung sa Real Madrid naglaro noon si Kai Sotto for 5 years. For sure mag-iiba ang trajectory ng kanyang karera. Aside from Real Madrid, two other Liga ACB and LAB Oro clubs inquired about Kai Sotto's availability. Liga ACB is Spain's premier division, while LAB Oro is the second division. Ang usual practice kasi sa Europe is to recruit teenagers within the formative years of 16 to 19 to begin training with premier division clubs. Charlotte's Tony Parker, formerly with San Antonio, who turned pro at 17 in the French League, then he was drafted by the Spurs in the first round at 19 in 2001. So ito ang napakalaking what if sa basketball career ni Kai Sotto. What if nag-Europe muna siya bago nagpunta sa US? Tested na kasi ang development program ng Europe patungo sa NBA, although we never know kung ano ang magiging career ni Kai Sotto kung sa Europe siya naglaro nung 16 years old pa lang siya. Pero siguro, mas mapagtuunan siya ng pansin doon compared sa pinili niyang maglaro sa NBA G-League Team Ignite na marami siyang kaagaw, much more nung nagpunta siya sa NBL Australia na binuro lang siya sa bench. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan rin siguro ni Kai Sotto na makatikim ng European style of basketball para maiba naman. Maganda kasi sa Europe dahil fit ang kanyang skill set doon. Isang shooter kasi si Kai Sotto na big man na siguradong magagamit ng husto ang shooting niya pati ang kanyang passing skill dahil ang system sa mga European teams ay more on passing and shooting. Hindi katulad sa NBL Australia, especially under coach CJ Bruton na halos lahat galing sa mga one-on-one ang kanilang mga plays. Kahit nga sa Japan B-League ay hindi masyadong na-maximize ang skill set ni Kai Sotto. I remember nung under si Kai Sotto kay Coach Tab Baldwin na nagamit ng husto ang kanyang skills, kaya I'm pretty sure na mag-iiba ang pananaw ng NBA once sa Europe maglalaro si Kai Sotto. Pero ang tanong, meron pa kayang team sa EuroLeague na magkaka-interest kay Kai Sotto? Well, sa palagay ko, marami pa yan.
But I'm not sure kung kasing laki ng sahod si Japan B-League. And it will also depend sa plano ng Wasserman, ang NBA agent ni Kai Sotto. But I have high trust and confidence kay Tony Ronzoni ng Wasserman dahil napakagaling ng kanyang resume at tinitingala siya sa NBA circle. Kilala siya sa lahat ng mga teams kaya siguradong nakaplano na ang lahat. At palagi niyang sinasabi na si Kai Sotto is into right track at sinabi pa niya na late lang daw siya dumating as agent ni Kai Sotto. Pero he always emphasized na 21 years old pa si Kai Sotto at marami pa siyang panahon na mag-develop at mag-improve. Believe na believe si Tony Ronzoni sa skill set ni Kai Sotto and in fact he made it appear sa mga interviews niya na mas magaling pa si Kai Sotto compared sa karamihan ng big men na naglalaro ngayon sa NBA. Ang kulang na lang ni Kai Sotto na win-workout ng team ay ang kanyang power and strength. At target nila na after 1 year ay mag-bulk up na si Kai Sotto ng additional 15 pounds. Ito ang target ni Tony Ronzoni at sabi pa niya, once lalakas raw si Kai Sotto ay magiging unstoppable siya sa NBA. Sana nga lang magkatotoo ang lahat ng plano. Kaya ngayon pa lang ay busy na si Kai Sotto sa pagpapalakas in preparation sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League. Samantala, best player kaagad si Ange Kwame sa kanyang debut sa EuroLeague by scoring 15 points and 75% shooting with 9 rebounds and 2 blocks. Kaya who knows, baka ito na ang simula ng mga exodus ng mga Pinoy players sa Europe. At sa palagay ko, mas akma talaga ang skill set ni Kai Sotto sa Europe in preparation sa kanyang NBA dream. And officially, ay si Justin Brownlee pa rin ang import ng Barangay Ginebra, although naghahanap na ang team ng possible replacement in the event na maban talaga si Justin Brownlee. As of now ay wala pang sanction at lahat blinded pa kung ano ang ipapataw na hatol considering na ang nakita kay Justin Brownlee ay hindi performance enhancement drug. Kaya all are hoping na hindi masyadong harsh ang punishment. Pero handa naman ang PBA at ang Barangay Ginebra in any eventualities. Pero hindi pa pwedeng ipaalam ng PBA kung ano ang kanilang desisyon dahil nga naghihintay pa sila sa official sanction. Dahil in the PBA rulebook, ay ang mga ganitong cases ay only 2 game suspension lang sa first offense at kung third offense na ay doon na papasok ang ban. And as far as Ginebra is concerned, ay hindi na sila aapila sa desisyon ng WADA at ayaw nilang pabuksan ang B sample dahil technically ay pareho lang naman ang laman doon. So ganun rin ang resulta. Kaya silent na lang muna sila sa ngayon. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.